Hello there, lovely souls. You're watching Let's Make Room for Positivity. I am Lovely Liz. Welcome. Bago ang lahat, bago natin panoorin ang video na to, meron po tayong disclaimer to please be open. But if you feel you're not yet ready for any new information or change, you may skip. This video is not for you. However, you're free to come back whenever you're ready. One of the things that I learned, there's no such thing as coincidence. Lahat ng pangyayari sa buhay natin nakatakdang maganap. Wala po tayong control sa mga magaganap kapag itinakda ito. Nakasulat na po ang lahat even before we came to earth. We agreed sa magiging purpose natin. We have a soul contract before we came here. Some of us volunteered to help Earth, to guide humanity to remember who they truly are. That's the sole purpose. We chose our parents, our husbands, our wives, our children, the people we met. Why? Because before this lifetime, we were so powerful that we know, we are certain that we will get through all these challenges. Alam din natin na pag pinanganak tayo dito sa earth, makakalimutan natin kung sino talaga tayo. Kung gaano tayo ka-powerful. Kasi itong planeta natin, para siyang may spell. Para siyang nasa ilalim ng spell. Na kapag dumating ka dito, makakalimutan mo na ang lahat. Yan ang ilang beses ko na itong nabanggit sa mga past videos. Yung tinatawag na spiritual amnesia. Sa kasalukuyan, nakakalungkot lang na malaman na lahat ng sistema na meron tayo, yung programming na meron tayo, like the society that we have, the education system, news, entertainment, the food that we eat, isa sila sa mga factors na nakatulong para ma-block ang lahat ng natural abilities natin at tuluyan tayong makalimot as we grow up. Because of the system, we start to live with limiting beliefs. We're just following the same system, same cycle, same pattern, paulit-ulit lang. Kung mapapansin nyo, we're all in a low vibration, living in fear, grief, guilt, insecurities, envy, doubt, resentment, scarcity or lack, etc. Nabubuhay tayo sa nakamulatang kalakaran na kontrolado. We actually live in survival mode. Well, the truth is, there's enough abundance for everyone. Pero na-block ang natural flow of abundance sa atin. Kaya kailangan natin dumaan sa hirap at magsumikap para makamit ang lahat ng ninanais natin. Yung iba, maswerte na naging mechanical manifester na umaasenso sa pagsisikap. Pero mas nakararami ang nagsusumikap pero hindi pa rin sumasapat. Bakit? The system taught us to limit our beliefs na naging normal nating energy, limitado. Mas madalas natin isipin na mauubusan tayo, kapos tayo, at mahirap ang buhay. Yung
Lagi nating sinasabi, ang bilis maubos ng pera, ang hirap kitain ng pera. Paulit-ulit natin yung sinasabi. Kaya naman, nagkakatotoo. Hirap na hirap kitain ang pera. Yun na kasi yung pinaniniwalaan ng subconscious mind natin. Every drop of our blood, yun na yung tumatakbo. Salitang hirap. Ang katotohanan po, yung pinaniniwalaan natin at lagi nating sinasabi sa araw-araw para yung spell na bumabalot sa pagkatao natin. At yun mismo ang nagiging buhay natin dahil yun ang frequency na meron tayo. Remember, we are energy and we attract. We keep attracting hardships in our lives because of the words we keep telling ourselves. Ito po ang lagi niyong tandaan. Hindi lang ito tungkol sa paniniwala natin sa pera. Kahit sa ibang mga bagay. Our thoughts, our beliefs, the words that we usually say, they are affirmations. And they manifest in our lives every day. Nangungunan na nga po dito ang pera. Binigyan tayo ng maling paniniwala about money para hindi lahat yumaman. Itong kahirapan na to, yung kahirapan na meron tayo sa buong mundo, hindi nyo ba napapasin, para siyang sinadya, para hindi tayo magising, para hindi na natin makuhang paglaanan ng atensyon, questionin ang mali sa sistema. Especially the chosen ones. Isa po sa natuklasan ko, hindi pwede yumaman ng bonggang-bongga ang isang chosen ones sa planetang ito. Pwede naman siyang mamuhay ng masagana dahil naturally ma-unblock na niya yung blockages na humahad lang sa flow ng abundance once na magising siya. Dahil na rin yun sa healing at inner work na ginagawa niya. Pero hindi super yaman. Bakit? Dahil kung isa kang chosen one tapos awakened ka, nagkaroon ka ng maraming pera, like billions and billions of money, gagamitin mo ito sa tamang paraan. Hindi ka magiging sakim. Gagamitin mo ito sa pag-unlad ng nakararami sa isang awakened chosen one. Material things don't really matter. Ang mamuhay ng masagana, masaya, at mapayapa, sapat na yun sa kanya. Nauunawaan niya ang purpose ng money sa buhay natin. Because money is energy. Kapag ang isang chosen one, yumaman ng bonggang-bongga, pwede niya magamit to para umangat hindi lang yung buhay niya, kundi ang buhay ng karamihan. Pwede niya magamit to sa restoration ng ating planeta. Since billion naman yung pera niya. Tapos pwedeng magkaroon ng pwede siyang magkaroon ng power to set new rules at maaari niyang maitama yung mali sa sistema na meron tayo. Kaya, that's really something if a chosen one reach that level of wealth. Pero anong malay natin? Walang imposible. Who knows? Sa ngayon, hindi pa natin alam ang nakatakda or nakatadhana when it comes to that. Pwede din na sa sobrang powerful ng isang chosen one na yon, mabali niya yung tadhana at mabago niya ang lumang sistema. Who knows, di ba?
Tawagin niyo na po akong Delulu. Okay lang, wala po akong pakialam. Ang alam ko lang, isa ako sa magtatatalon sa tuwa pag nagkaroon ng chosen one na extremely rich at gagamitin niya ang sobra niyang kayamanan sa ikabubuti ng karamihan. Tapos mas maganda kung dadami pa sila. Sige, lulubusin ko na yung pagiging Delulu ko. Tapos dumami pa silang chosen ones na billionaire. Magsasanib pwersa sila para sa ikakaangat ng buong mundo. If that happened, wow. Just wow. Naisip niyo ba kung bakit kayo nandito sa mundo? We're not here on this planet for nothing. Yes, some of us are here for a mission, and some are here just to experience how to be a human. Yung sinasabi nilang NPCs. Pero sinasabi din na hindi naman sila totally soulless. Sabi kasi soulless daw yung mga NPCs. Sabi, they're just too disconnected from their true selves. And they are here to confuse our awakening. Dahil hindi nila nakikita ang nakikita ng isang awakened. Let me clarify na hindi si God o ang source na pinagmula nating lahat, the higher power o universe, kung anong gusto nyong itawag, ang nagpapahirap sa atin, kundi ang sistema na itinanim sa atin ng mga pwersa na kumokontrol sa kaisipan nating lahat. Sila ang totoong nagpapahirap sa atin. The system that they created right from the start, it was designed to keep us from deep slumber so that they can harvest our souls. Now, paano natin malalagpasan ang mga paghihirap na to? Una, kilalin ng lubusan ang sarili. Magkaroon ng sagradong oras para kumonekta sa iyong sarili. Reprogram our subconscious mind. Kahit gaano ka-challenging ang buhay mo sa kasalukuyan, baliin mo siya. We have the power to bend reality because we are co-creating our lives with God. Pinayagan niya tayo na mag-co-create ng buhay natin kasama siya. Yung kahirapan, kalungkutan, takot o paghihinagpis, yan ang totoong ilusyon na kailangan natin malagpasan. Paniniwalain mo ang sarili mo na ang buhay mo ay masagana at puno ng pagpapala ng ating lumikha. Dahil iyon ang tunay na katotohanan. Iyon ang dapat mong paniwalaan. Na ikaw mismo, ikaw ang kasaganaan. Nananalaytay ang biyaya sa iyong dugo. Imagine your blood shining with diamonds, golden dust, dollar sign, peso sign, ganun. Mabali mo lang yung paniniwala mong yun. Then, sabihin mo sa araw-araw na, malakas ako, malusog ako, masaya ako, mayaman ako, malaya ako, maraming nagmamahal sa akin, gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili. Dumadaloy sa aking dugo ang kaligayahan at kapayapaan. Alam kong hindi ganun kadali, pero malaking tulong ang laging magpasalamat kahit gaano kaliit ang biyaya na nakikita mo sa iyong harapan. Practice gratitude. Appreciate life. Appreciate na buhay ka, pagising mo sa umaga, buhay ka, humihinga ka, may natulugan ka. Tapos malakas ka, wala kang karamdaman. Kung may sakit man, baliin mo, isipin mong magaling ka na. Ang paniniwalaan mo lang
ang mga bagay na gusto mong maganap sa buhay mo. Kung may pagsubok, lagi mong tignan yung kabutihan at kagandahan na idudulot nito. Tingnan mo yung mga lessons na ituturo nito. Lagi mong alalahanin na malakas ka, kaya binigay sa'yo yan. Mahalaga ka, kamahal-mahal ka. So araw-araw yan yung itatanim natin sa puso't isip natin, yung mga sinabi ko kaninang salita. Hanggang paniwalaan ng bawat patak ng ating dugo, hanggang maging hugis ito ng tubig na nasa loob ng ating katawan, hanggang kasaganahan na yung hangin na ating nilalanghap. At ito na yung natural na paniniwalaan ng puso't isip natin sa araw-araw. Hindi niyo po ito gagawin ng isang beses lang o 2 beses lang. Alalahanin niyo na ilang taon tayo namuhay sa low vibration. Ilang taon tayong naniwala sa maling sistema. Hindi ganun kadali baguhin yun. Pagising niyo sa umaga, kesa problema agad, trabaho agad yung nasa isip, simulan muna nating itanim sa isip natin yung mga salitang positibo na gusto nating paniwalaan, na gusto nating mangyari sa buhay natin. Yung habang pupungas-pungas pa tayo sa umaga. Kasi yan yung perfect time to manifest. Dahil nasa meditative state yung utak natin pag bagong gising tayo. Tsaka yung pag sa gabi, yung antok na tayo hanggang makatulog. Nasa meditative state yung subconscious mind natin. So, meaning, madali siyang diktahan at maniwala. Ito yung point na madaling makakapag-absorb ng salita ang subconscious mind natin. Kasi si subconscious, siya yung nag-feed ng manifestations natin. So, sabihin nyo yung mga affirmations or mga salita na gusto mong paniwalaan ng buong sistema mo bago ka gumawa sa umaga. Pagising mo pa lang, itanim mo na, ang buhay ko'y masagana, ako ay malusog, ako'y malakas, gano'n. Isa puso nyo din siya sa maghapon hanggang sa makaramdam kayo ng excitement. Pag naramdaman nyo na yung excitement, that means nasa high vibration na kayo niyan, kung saan madali ang positive manifestation. Pag may pagsubok na biglang dumating sa araw na yon, tanungin mo agad, ano yung gusto mong ituro sa akin today? Ba't ka nangyayari? Yun, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na reprogramming lang po, araw-araw. Make it a habit and watch your life change. Subok na po ang practice na to scientifically. Mararamdaman nyo sa mga darating na araw. Kung tuloy-tuloy yung practice nyo, mapapansin nyo na may magandang pagbabago sa buhay nyo. Then, balik po kayo sa video na to kapag naramdaman nyo na may positibong pagbabago